Ito yung mga mabibigat na games na pwede natin dito guys na laruin sa mobile. Sa sobrang bigat na mga yan, sumusuko dito yung ibang phone at nag-overheat. Pero ito, Red Magic 8S Pro. Kayang-kaya niyan laruin lahat ng mga mabibigat ditong laro sa mobile. Dahil ang phone na ito guys ay meron lang ditong tumatiging-tig na 24GB of RAM. At guys, excited na akong ipakita sa inyo kung gaano kaganda ang ganitong phone. Ang gaming phone dito ni Red Magic at napakaganda talaga, oh, grabe. Siyempre guys, i-unbox muna natin dito para makita nyo naman dito yung laman ng box dito ng Red Magic 8S Pro. Katulad ng dati guys, parehas yung kanilang box dito at very simple at futuristic dito ang kanyang design. Pagkaangat natin guys, makikita natin ang isang box na medyo maliit na to, which is it contains yung warranty card at syempre yung case ng Red Magic 8S Pro. Pagkatapos doon, makikita na natin dito ang well-pack na halimaw na smartphone. At syempre kasama niya pala dito ang kanyang charger na meron nga pala itong unit na ito na 65 watts na charger. At syempre yung kanyang charging cable. Guys, from the look itself, nandito na ang Red Magic 8S Pro. At grabe, makikita nyo talaga dito yung diferensya noong oldest version nila versus ito. Right side niya makikita natin yung kanyang shoulder trigger na merong 520Hz. Air vent para sa kanyang fan, power button, mic hole, at syempre yung kanyang gaming mode trigger para ma-activate mo dito yung shoulder trigger niya. Na dito lalabas yung kanyang game space na magbibigay sa iyo ng mas maraming option para makontrol mo dito yung performance itong phone na ito. Syempre sa top kailangan natin itong 3.5mm jack, mic hole ulit at speaker hole. Sa bottom niya naman SIM card tray na 5G, mic hole ulit, charging port at yung kanyang speaker. At sa left side niya naman yung kanyang air vent at yung kanyang volume rack. Kung ikukumpara natin dito yung Red Magic 8S Pro versus yung Red Magic 8 Pro, malayo dito yung improvement nila. Katulad na lang ng mga ito guys, dahil ang Red Magic 8S Pro ay merong latest dito na Snapdragon 8 Gen. Siyempre, nagkaroon siya dito na mas maganda ditong 3D nano etching design. Na kung mapapansin nyo dito sa design ng phone na to, mas better. Pareha sila dito may 6,000 mAh na battery. Pero sa unit na to, na-enhance dito yung headphone jack. Upgrade na rin dito yung cooling system niya dahil sa nasa ICE 12.0 na siya. Ito yung mga version nila ngayon. Meron siya ditong Midnight, Aurora, Platinum. Marahil nagtataka kayo kung nasan yung 24GB of RAM. Mamaya ipapakita natin. Sa design muna tayo dito ng phone na to, makikita nyo yung kanyang texture dito sa likod. Yup, nagiba na rin, hindi na siya dito yung plain. Actually, pag tinouch mo yung likod niya dito, makikita mo na hindi talaga siya flat dito. Nasa center ng circle dito yung kanyang fan mismo. Sa edge niya naman, ganun pa rin, pero tignan mo yung display niya guys. Halos sakupin niya yung buong screen. Salamat dito sa under display camera. Dahil yung camera niya guys ay nakatago mismo sa kanyang display. Ito yung isa sa mga technology nila. Pero ang tanong natin ngayon guys, maganda kaya dito yung camera dito ng kanyang front camera? Malalaman natin yan. Ito yung kuha dito ng Red Magic 8S Pro. Front camera niya dito. Ayan, well light naman. Tapos pupunta tayo sa medyo madilim, which is dito. Ayan. Ganito siya pag medyo madilim. Ayan, tapos mabilis lang din nag-a-adjust yung kulay niya pag nakapunta na dito sa well lighted area. Subukan naman natin dito yung main camera. Dito naman sa main camera, obviously mas maganda ang lupit. Actually ang ganda ng camera niya. Ito yung main camera shooter niya. At kitang-kita niya naman mas okay yung kanyang quality kumpara dun sa front camera niya. At pupunta tayo sa medyo mas madilim na part para alam nyo. Bali ganyan siya. Ayan, papasok na lang tayo. Yun, balikan ito pag medyo madilim na part, tapos madali lang din nag-adjust yung light niya kapag pumunta tayo sa medyo parang ganito, mas maliwanag na part. Full specification muna tayo guys. Dahil ang unit na to ay may latest dito na Snapdragon 8 Gen 2. Ito nga pala yung processor na leading version dito ng Snapdragon 8 Gen 2 na sinubukan ko dito mag-Antutu benchmark. At napaka-smooth dito ng kanyang processing dito at hindi talaga naglag at actually sobrang bilis lang dito ng kanyang processing. At umabot lang naman dito yung score niya guys ng 1,628,950.
heto na talaga dito yung number 1 ditong processor. Sa ngayon guys, ito yung number 1 gaming phone. Siyempre ito yung gusto natin dito yung battery, kaya nga gaming phone mas matagal malobat dahil meron itong 6,000 mAh battery plus meron siya ditong 65 watts na fast charging. At halos 40 minutes lang ay full na dito yung battery natin. Kung mapapansin nyo, saglit lang na minuto yung ginawa natin dito at halos mapuno niya na dito yung battery. Sa screen niya naman meron itong FHD AMOLED technology at yung brightness niya dito umabot ng 1300 nits. So tinry ko siya dito sa outdoor at kita nyo naman maganda dito yung display niya. Siyempre 120Hz na rin ang fresh rate nito. At yung midnight version na dito ay merong 12GB of RAM at 256GB of memory. Tapos yung ibang version niya dito kagaya ng Platinum at yung Aurora, pareha sila dito merong 16GB of RAM at 512 dito ng internal memory. Na alam ko guys, nagtataka kayo 16GB lang. Mamaya explain natin kung paano naging 24GB yan. Sa kadahilanang yung RAM niya kasi dito guys ay pwede mo ditong extend ng up to 8GB of RAM. 12GB of RAM lang itong phone natin pero pwede natin i-extend ng 8GB pa. Kaya naman may total ito ng 20GB of RAM. At kapag kinuha mo yung Aurora dito, tapos yung Platinum, magiging 24GB of RAM na yan. Siyempre, dun sa kanyang turbo fan, sobrang tahimik yan. Meron pa rin itong 20,000 RPM high speed yan. Na yung kagandahan for today's model guys, lahat ng version nila dito LED na. Na in-improve nila dito yung heat dissipation plate niya para mas madaling matanggal dito yung heat. Front camera niya dito meron ditong 16 megapixel. Sa main camera niya dito guys, meron itong 50 megapixel. Gumagamit ito ng technology dito ni Samsung. Ito nga yung Samsung GN5. Maraming nagtataka kayo kung gaano kabigat itong phone na to dahil sa mas mataas yung battery niya, no? Pero hindi guys, magaan lang ito, nasa 228 grams lang siya. Yung game space niya guys, upgraded na. Yes, 8.0 na yan. At running siya dito ng Android 13 currently. Pero may chance na tumaas yan ha, in the future update. Yes, it supports Bluetooth 5.3 at 7th generation na dito yung fingerprint sensor niya. Mas maganda dito yung pan-detect ng fingerprint mo. May dual speaker siya, syempre DTS sound yan. Syempre sa material niya, yes, aluminum pa rin dito yung middle frame niya. Yes, glass rin dito yung likuran niya. Kung mapansin niyo parang walang pinagkaiba dito sa processor niya, di ba? Pero itong bago kasing version na to, mas mataas dito yung speed ng kanyang processor. Yung dating speed na 680Hz, ngayon 719Hz na ngayon. Na nag-increase yung performance niya ngayon ng 33%. Sinubukan ko na rin dito mag-run ng CPU-Z para ma-check dito yung iba niya ditong specification. Ganun din yung thermal heat niya. At nga pala guys, meron pala itong RGB light dito sa logo niya. At pwede mong isa dito yung kulay at yung animation na magra-run dito sa likod ng phone mo para umiilaw. Guys, sinubukan ko na rin dito maglaro kagaya ng Mobile Legends. Syempre, yan yung usong-uso dito sa Pilipinas. Ultra setting, pinaka-high sa lahat ng setting guys at wala ko dito nakitang frame drops at napaka-smooth ng gameplay ko. Ang ganda pa ng graphics. Isinunod ko dito yung Genshin Impact. Naalam nyo naman sobrang bigat dito ng Genshin Impact at hindi lahat ng phone kayang laruin ito. Yung ibang phone low setting, kaya nang laruin ito. Pero itong Red Magic 8S Pro, kayang-kaya niyang laruin ito ng max setting. Maximum graphics, lahat-lahat, minax ko na at tignan nyo naman, grabe smooth pa rin. Pakiramdam ko, nasa 60 frames per seconds pa rin tayo dito dahil sa ganda ng graphics. At hindi ko nakitaan dito ng frame drops guys ha. Yun yung matindi dito sa gaming phone na to. Ngayon sinubukan ko naman dito yung Call of Duty at kahit baguhan lang ako dito sa larong ito at may tutorial pa, kita ko naman yung difference guys. Smooth siya dito, kayang-kaya niyang laruin, walang kahirap-hirap. Eto nga pala yung game space niya guys na pwede mo i-customize lahat-lahat dito at pwede ka rin dito makapapicture kay Mora. At ang ganda guys kasi talagang pwede mo i-adjust dito si Mora para meron kayong selfie dito. Syempre guys, hindi mawawala dito yung stress test natin. Gagamit nga pala tayo dito ng stress test na free sa mobile. Ito yung 3D Mark. Ito kasing stress na to talagang sasagarin niya dito yung phone mo at sinubukan ko na ngayon para makita ko kung ilang FPS, kung mabagsak o hindi. Dito masusubok talaga yung performance ng phone mo. At dito nga lumabas na yung score natin dito, 3,929. At nag-average tayo dito ng frames per seconds na 23.5. Siyempre, tinesting ko na rin dito yung benchmark ng kanyang graphics. At dito talaga nag-maintain talaga siya dito na halos 60 FPS.
Eto max out talaga ito at tignan nyo yung graphics test natin dito. Almost 61 FPS. Ganito katindi. Makikita mo talaga kung gaano katindi itong phone na ito. At syempre chinek ko yung temperature at yun nga guys, nagulat ako kasi sobrang baba lang. Hindi siya nag-overheat. Kasi nga may fan ito eh. Umiikot siya habang nagtitest. Kaya dito talaga makikita mo yung quality talaga ng gaming phone. At eto nga guys, ang pinakamalakas dito na gaming phone. Ang number 1 gaming phone sa market ngayon. Mag-iwan ako dito ng link dito sa description para maka-order ka na rin guys. Salamat ulit sa panonood, mga kaloko.